Maupay nga aga, panibagong araw, panibagong luto serye naman na ating gagawin ngayon. Pag talaga naman taga-kusina ka is kailangan may naka-reserve na sa utak mo kung anong lulutuin mo kinabukasan. For today's luto serye, ako ay magluluto ng beef pulaw. Dito ay nilagyan ko na itong karne ng mga ingredients. Hinugasan ko muna itong karne ng kambing ba to or ng tupa, hindi ko alam, basta beef to. Naglagay nga lang ako dyan ng asin, paminta, sibuyas, bawang, luya at saka yung garam masala powder at yung Arabic spices. Pagkalagay ko ng mga ingredients, ay pinakulo ko na lahat ito ng 45 minutes so hanggang 2 oras hanggang sa lumambot yung karne at ito, i-drain ko na siya para magamit natin yung sabaw. At dito naman sa kaldero ay naglagay ako ng mantika, sibuyas at saka sili. Igigisa lang natin ito hanggang sa mag-brown at pag mag-brown na ay ilalagay ko na itong pinakuloan nating karne. Siguraduhin malambot yung karne bago ito isalang or bago ilipat ito sa ating panibagong luto. At yan nga, ihahalo lang natin ito na maayos para masimot yung aroma ng ating sibuyas at sili. Dito nagdagdag ako ng chili powder, garam masala powder, Arabic powder or Arabian spices yung tawag nila dyan. At ihahalo lang natin ito ng maayos para manuot yung timpla ng mga baharat. At naglagay din ako dito ng stock ng pinakuluan ng ating beef. At mga 2 cup lang siguro ang inalagay ko at ihinahalo ko lamang ito para naman malusaw lahat ng mga baharat at nagdagdag ako dyan ng tubig at kalahating cup ulit ng beef stock. At dito ay nilagay ko na itong rice, basmati rice ulit. Syempre yun yung mga gamit natin dito, basmati rice. 2 cup lang ito na ginamit ko at ibinabad ko ito ng mga 30 minutes. Pagkatapos kong hugasan ay binabad ko ng 30 minutes para naman maging malambot siguro siya or ano hanggang ngayon kasi palaisipan pa rin sa akin kung ano yung purpose ng pagbababad ng basmati rice dito bago iluto. At ngayon nga, tapos ko na maihalo yung rice, tsaka yung karne, ayan. At eto dito is paluto na siya. Syempre, hahaluin natin ito ng maayos para naman magpantay yung pagkaluto niya. At tatakpan ko ito ng foil para manuot talaga yung tubig ba, para hindi siya malambot or hindi basa yung ating rice. Pagkatapos ko matakpan ng foil at ay niluto ko yan siya ng 15 to 20 minutes sa mahinang apoy lang para siguradong lutong-luto siya yung rice. At pagkatapos dito nga ay ililipat ko na sa kanilang harara para mai-ready sa kanilang pananghalian. At pagkatapos nyan ay mag-a-add ako dyan ng sibuyas na pernito para dagdag aroma or dagdag lasa sa kanin nila. Alam niyo naman pag mga Arabo mahilig sa sibuyas, it's either prito or it's either fresh, kakainin nila yan. Puting sibuyas usually yung kinakain nila sa mga lutong ulam nila. Yun daw kasi yung nagpapa-add ng sarap sa kinakain or dagdag tapang sa angang. Basta ewan, gustong gusto nila yung mga sibuyas na yan. At hanggang dito lang po. Salamat sa panonood. See ya!